Mga kapatid, noon pong Huwebes Santo sa pagdiriwang sa Misa sa Takip Salim, sa paghapunan ng Panginoon, sa huling paghapunan ng Panginoon, nakalimutan ko po palang insensohan ang aklat ng Ebanghelyo. Kaya kanina, mabuti po at inilapit ng server yung insenso at hindi ko po nakalimutan. Mga kapatid, ang ating pagdiriwang na nagsimula noong Huwebes Santo hanggang sa gabing ito ay ang pinakamahalagang pagdiriwang sa ating simbahan. Ngunit kapag may dala-dala tayong mga alalahanin at pasanin sa buhay, napakahirap pong lasapin at maibigay ang buong focus at atensyon sa mga pagdiriwang. Ang paanyaya sa gabing ito sa atin ay magalak, magsaya at magdiwang. Ngunit, mailan po ba sa inyo na tulad ko, nahihirapang lasapin ang kagalakang ito, nahihirapang makisaya dahil sa bigat ng mga alalahanin at mga pinagdadaanan sa buhay? May kapamilyang may malubhang karamdaman, pabalik-balik sa ospital, ngunit sa halip na gumaling, lalo pang lumalala. Sunod-sunod ang mga namatay na kapamilya at mahal sa buhay. O kaya naman, may mga pamilyang ang ugnayan ay naghihingalo na, unti-unti nang nagkakahiwa-hiwalay dahil sa alitan at kakulangan ng katapatan sa isa't isa. Ramdam na po ba natin ang krisis na dulot ng digmaan sa gitnang silangan? Patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at kasabay nito ang pagmahal ng iba't ibang bilihin. Paano nga ba pagkakasyahin ang kinikita sa dami ng gastusin ng pamilya, lalo na marahil sa mga ang hanap buhay ay pamamasada. Bawat pasada kapalit ang pagod, ngunit kulang pa rin para sa pangangailangan. Mayroon ding mga kabataang nanganganib ang pag-aaral dahil sa mga bagsak na grado at kawalan ng direksyon. Mga kapatid, mapapatanong tayo, paano tayo magagalak at magsasaya kung tila walang kasiguraduhan ang bukas? Minsan pakiramdam natin, ang buhay natin ay nanatili na lamang sa Biyernes Santo ng paulit-ulit, tahimik, mabigat, masakit, magulo. Gustong-gusto natin makawala sa Biyernes Santong ito. Kahapon po sa prosesyon, kay rami pong gustong pasanin ang Santo Entierro. Sila'y nagkutulakan, nag-uunahan. Yung iba parang nag-aaway na nga para lamang makapwesto. Kung tatanungin natin sila, ginawa ba nila iyon para manatiling kabahagi sa mga sakripisyo, pagdurusa at pagpapagsakit ng Panginoon? Alam po natin ang kanilang sagot. Hindi. Gusto nilang lumaya, makaramdam ng kaginhawaan. At sa pagdiriwang natin ngayong gabi, may isang balita na nagsasabing, hindi habang buhay ang Biyernes Santo, dahil ang mabuting balita ng pagdiriwang ngayong gabi ay muling nabuhay si Jesus. Ang mabuting balita sa pagdiriwang nating gabi, muling nabuhay si Jesus. Mga kapatid, kung noong Biyernes Santo ay nasilayan natin si Jesus, sugatan, iniwan at namatay sa krus, ngayon, sa gabing ito, siya ay muling nabuhay. At hindi lamang siya basta muling nabuhay, sa kanyang muling pagkabuhay, siya ay nagtagumpay. Nagtagumpay laban sa kasalanan, nagtagumpay laban sa kamatayan, nagtagumpay laban sa lahat ng tila wala ng pag-asa. Kaya't sa huli, hindi ang pagpapako at kamatayan ni Jesus ang naghari, kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi ang pagdurusa, kundi ang kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang isang kwentong inaalala at sinasariwa, kundi ito ay pag-asa para sa atin. Dahil kung si Jesus ay muling nabuhay, kaya ring buhayin ng Diyos ang mga patay na bahagi ng ating buhay, katulad ng mga pangarap na tila nawala na, ng mga relasyon na nasira, at ang mga pusong sugatan at pagod ng
magmahal. Kaya nga mga kapatid, kahit hindi pa maayos ang lahat, magalak tayo, magsaya at magdiwang dahil sa pag-asang hatid at bagong buhay na dala ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tunay ngang nararapat na tawagin ang pagdiriwang sa gabing ito na ina ng lahat ng pagdiriwang, the mother of all vigils, ang rurok, ang peak ng Paschal Triduum. Ngunit mga kapatid, inaniyahan ko kayo na palalimin pa natin ang ating kagalakan, hindi lamang sa pakikibahagi sa pag-alala at pagdiriwang na ito. Inaanyayahan tayong samahan si Jesus, siya na dumaan sa kamatayan, siya na nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng masama, siya na nag-alay ng pag-ibig na nagdiligtas, isang pag-ibig na handang ibigay ang sarili hanggang sa wakas. Kaya't makiisa tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang tanong, paano natin ito gagawin? Paano natin masasamahan si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay? Mga kapatid, inanyayahan ko po kayong ituon ang ating pansin sa iba't ibang yugto ng ating pagdiriwang ngayong gabing ito. May 4 po na yugto ang ating pagdiriwang at sa bawat bahagi, may paanyaya ang muling nabuhay na si Jesus para sa atin. Sa unang yugto, ito po yung service of light o ang pagpaparangal sa ilaw. Ito ay sinimulan natin kanina sa Plaza Bustillos. Binendisyonan ng apoy at sinindihan ng kandilang Paskwal na sumasagisag sa liwanag ni Jesus. Ang ilaw na ito ay nagdiningas, nagdiliwanag at nagkataboy sa dilim ng ating puso at kaluluwa, ang dilim na dulot ng kasalanan sa ating buhay. Ipinapakita ng liwanag ni Jesus ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang paanyaya sa atin ng muling nabuhay na si Jesus ay ito, tanggapin natin ang kanyang liwanag at patuloy natin itong pagningmingin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilaw na ito. Huwag nating hayaang muling manaig ang dilim dahil sa kasalanan at maling gawain. Naway makita ang liwanag na ito sa ating pananampalatayang nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Katulad ho ng simpleng pagngiti at pagpapasensya sa gitna ng kapaguran at kahirapan. At upang manatili ang liwanag na ito, tignan din po natin ang ikalawang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kay haba po ng mga pagbasang atang napakinggan, kay rami pong aklat ang binasa. Ngunit kapag susuriin natin, iisa lamang ang mensahe ito. Ito po yung kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng tao. They all speak of the love story between God and His people. At sa kwentong ito, ipinapaalala sa atin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang pangako na mahalin tayo. Totoo, mga kapatid, maraming pagkakataon na ang tao ay hindi naging tapat. Ngunit ang Diyos ay hindi napagod na iligtas tayo. Nagpadala siya ng mga propeta at mga lingkod hanggang ang kanyang ipinadala ay ang kanyang sariling anak. Kaya po ang panyaya sa atin ay panibaguhin po natin ang ating pangakong mahalin ng Diyos. Naway ang kwentong ito ng pag-ibig ay hindi lamang magsalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa tao, kundi maging tungkol din sa pag-ibig ng tao sa Diyos. Hindi na ito dapat maging one-sided love story, kundi isang ugnayang nagmamahalan. Ito ang magdadala ng happy ending sa love story na ito, isang pag-ibig na mananatili magpakailanman. Katulad ho sa pagmamahal na ipinapakita ng iba sa atin sa mga dukha sa ating pamayanan. Ang ikatlong yugto naman po ng ating pagdiriwang ay ang liturhiya ng pagbibinyag na masasaksihan natin pagkatapos po ng homiliyang ito. Matutunghayan po natin ang ating mga kapatid na tatanggap ng sakramento ng binyag. Ito ay magpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng binyag, tinanggap natin ang bagong buhay tulad ng tubig na ibinuhos sa atin
Tayo'y nalinis mula sa kasalanan at nabago ang ating pagkatao. Tinanggap natin ang bagong buhay, malinis at banal, bilang mga anak ng Diyos. At sa gabing ito, sasariwain rin natin ang ating mga baptismal promises na nooy ipinahayag sa pamamagitan ng ating mga magulang at mga ninong at ninang. Ang mga pangakong ito ang magpapatuloy ng ating kwento ng pag-ibig sa Diyos. Kaya po ang paanyaya sa atin ay isabuhay ang ating mga pangako bilang mga bininyagan upang manatili tayong tapat na mga anak ng Diyos, upang magawa din ho nating maisulat ang ating kwento kung paano natin minamahal ang Diyos. Katulad ho ng pagmamahal na pinapakita ng mga naglilingkod sa ating parokya. Pagod sila sa trabaho at marami din pong mga alalahanin sa bahay, ngunit nakapaglalaan pa rin sila ng maraming oras para sa mga gawain ng simbahan. Sila po ay mga tapat na anak ng Diyos, walang kapaguran sa paglilingkod sa Diyos. At ang ikaapat, ang panghuli na yugto ng ating pagdiriwang ngayon ay ang liturhiya na yung Eucharistia. Ito ang handog ni Jesus. Ito ang handog ng kanyang sarili bilang alaala na dapat nating tularan. Ito ay ang pagdiriwang ng pag-ibig na handang maglingkod, na handang magsakripisyo, na handang magligtas, na handang umibig, kahit na ang kapalit nito ay ang sariling buhay, ang pag-aalay ng kanyang sariling buhay. Kaya nga po ang paanyaya sa atin ay tularan ang ginawang pagbibigay ni Jesus. Maging mga taong sumusunod sa pag-ibig ni Jesus, nagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod, pagkasakripisyo at pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Katulad ho ng mga personnel sa ating parokya na noong mga nagdaang gabi sila po ay nagpupuyat at nagkasakripisyo para lamang mapanatili ang kalinisan sa loob ng ating simbahan upang ito'y maging handa at kaaya-aya sa mga susunod na pagdiriwang kinaumagahan. Mga kapatid, kung may isa sa buhay natin ang mga paanyayang ito ng muling nabuhay na si Jesus, mag-uumapaw ang ating pag-asa, hindi lamang para malampasan ang ating mga alalahanin at pinagdadaanan, kundi malampasan din ang kamatayan, magtagumpay laban sa kasamaan, at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng tunay at pinakamahalagang kagalakan sa buhay. Let us then strive to become the happiest. Let us be Easter persons who are the most joyful people in this world. Magiging Easter person tayo kung tayo'y napagniningning ang liwanag ni Jesus sa ating buhay. Kung tayo'y nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos, kung nagkasabuhay tayo ng ating mga pangako sa binyag, at kung tayo'y nagkisikap na maging maka-Eucharistic persons. Mga kapatid, sa gabing ito, ipagpapatuloy natin ang kagalakan. Tayo'y magalak dahil muling nabuhay si Jesus. Aleluya, aleluya. Magalak at makiisa tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Aleluya, aleluya. Happy Easter po sa inyong lahat.